Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyo pong lahat. May mga lugar na iniiwasan ng tao. Mga lugar na madilim at mapanganib. At sa ating Ebanghelyo ngayong araw, ito po ang sadyang pinuntahan ng Panginoon, ang libingan. Isang lugar ng kamatayan at kung saan naroon ang dalawang lalaking sinapian ng demonyo. At mapapansin po natin walang lumalapit sa dalawang ito. Lahat ay umiiwas at wala nang tumutulong sa kanila. Dito ang kanilang kalagayan ay larawan ng isang buhay na lubusang inalipin ng kasalanan at kawalan na pag-asa. Pero ngayon ay meron pong magandang balita para sa ating lahat. Si Jesus ang kusang lumapit sa kanila. Hindi inantay ng Panginoon na sila ang lumapit. Siya mismo ang pumasok sa lugar na iniiwasan ng lahat. At ito po'y dahil walang lugar na napakadilim para hindi maabot ng Panginoon. Walang pusong sugatan na hindi niya kayang mapagaling. At wala pong kasalanang napakalaki para po maging wala na pag-asa. Ganito rin mga kapatid sa atin. May mga pagkakataon ding parang tayo ay katulad ng dalawang lalaking iyon. Hindi man tayo sinapian ng demonyo, pero tayo po'y bihag ng ating mga kahinaan. Mga galit marahil na paulit-ulit, mga bisyong hindi maiwanan, katamaran, inggit, kawalan na pag-asa. Minsan, naiisip natin, ganito na lang siguro ako. Pero sinasabi ng ating Ebanghelyo, hindi po yan ang may huling salita. Ang huling salita ang sa ating Panginoon na mas makapangyarihan kesa sa anumang kasamaan na bumibihag sa atin. Pero paano po natin hahayaang kumilos si Jesus sa ating buhay? Dito pumapasok ang ating unang pagbasa. Doon sinabi ng Panginoon, ayaw niya ng mga handog, ng mga awit, kung ang puso ay malayo naman sa Kanya. Hindi po sapat ang panlabas na pagsamba kung walang pagbabagong loob. Kaya sinasabi niya sa atin, hanapin ninyo ang mabuti at hindi ang masama. Mga kapatid, ang hinihingi ng Diyos ay hindi po lamang ritual, kundi isang pusong handang magbago. At kapag ginawa po natin ang ating bahagi, pagtalikod sa kasalanan at ang magsisi, ang Diyos naman ang gagawa nang hindi po natin kayang gawin. Siya ang magbibigay ng lakas, ng katatagan, upang malagpasan po natin ang ating kasalanan. Hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili, sa sarili po nating lakas, pero hindi rin po niya tayo tinatawag na manatiling walang ginagawa. Ang hinihingi sa atin ay ang unang hakbang ng pagbabalik loob. One small step towards renewing ourselves. Ang natitira ay ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang grasya at biyaya. Siya ang gagawa ng lahat. Mga kapatid, ang mensahe ngayon ay nagbibigay ng pag-asa sa atin. Ano man ang ating pinagdaraanan, gaano man tayo kalayo na sa Panginoon o katagal na naging alipin ng kasalanan,
Ang Panginoon ay hindi natatakot na tayo'y puntahan saan man tayo. Siya'y pumapasok maging sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay upang tayo ay kanyang pagalingin at palayain. Sa banal na misang ito, wag lamang tayong mag-alay ng ating mga panlabas na panalangin. Ialay natin ang ating mga puso. Hiningin natin sa Diyos ang biyayang tunay na magbago. Iwanan ang makasalanang buhay. At kapag ginawa po natin ang hakbang na iyon, tayo po'y magtiwala nawa ng kapangyarihan ni Jesus ang siyang tatapos sa laban. Dahil ang kanyang pag-ibig ay laging higit na makapangyarihan kesa sa anumang kasamaan. Amen.